Gabi na nga ng mga oras na 'to, pero ngayon pa lang ako magluluto or mag-aasikaso ng pagkain namin. Kasi mga mommies, late na kami nagising. Nagising kami mga 2 PM na. Tapos pagising namin, dun pa lang kami nag-almusal. Kaya naman ngayong gabi, ngayon pa lang kami nakakaramdam ng gutom, kaya naman ngayon lang ako nakapagluto. Bago pa ako magsimulang mag-setup ng camera, ay nakapagsaing na ako. Ang sinaing ko pala ngayon ay white rice kasi nga yung bigas namin na puti na binigay sa amin nung December, meron pang natira, kaya isinaing ko na ngayon para nga hindi abutan ng pagkasira. Kasi 'di ba may mga time talaga na ang bigas kapag matagal natin hindi talaga nagagamit, nasisira din talaga. Sayang naman kung hindi masasaing, total naman ay konti na lang, kaya sinaing ko na kasi naman ay pinakahuli. Tapos puro red rice na ulit. Nung naluto naman na yung sinaing, sunod ko namang ginawa ay magluluto ako ng ulam. Una ko niluto itong gisadong repolyo. Hindi na ako naglagay ng sahog sa ginisang repolyo ko kasi nga nilagyan ko lang yun ng asin at paminta dahil meron naman akong ipapartner dito na pritong isda. Galunggong na isda pala to mga mamis. Dapat talaga 4 na piraso lang ipiprito ko neto. Pero dahil sabay-sabay ko na silang inilabas sa rep, itong at pinrito ko na lahat. Tapos bukas ay iinit ko na lang yung iba. Hindi kasi namin mauubos tong ulam na niluto ko ngayon mga mamis dahil nga dalawa lang naman kami ni Atina ang kakain ngayong gabi dahil si daddy nga ay nasa trabaho naman na. So pag hindi naubos to, bukas ng tanghali, ito na lang yung ulamin namin, iinit ko na lang pati na rin yung gulay. Ito yung kinagandahan kapag tatlo lang kayo sa member ng pamilya nyo kasi kayang-kaya nyong pagkasyahin yung ulam nyo hanggang kinabukasan. Eto at natapos na nga ako magluto ng ulam, ako muna ay kakain kasi si Atina busog pa din daw kasi nga medyo maraming nakain si Atina ng almusal. Nakailang tinapay siya tapos nag-energen pa siya. After ko naman kumain, fast forward tayo mga mamis, magluluto naman ako ng maha bago nga ako maligo. Namiss kong magluto neto mga mamis kasi matagal-tagal din akong hindi nakapagluto neto. Etong maha na to, dadalhin naman namin to bukas ni Atina kasi nga may alis kami. Sabi ko nga sa inyo nung last upload ko, merong ulit panibagong gala ang Mamshi Panay nyo at bukas na nga yun. Kaya ngayong gabi ko na to niluto mga mamis, para nga kinabukasan, pag aalis kami ay sarili na lang namin ni Atina yung iintindihin ko. Bali hindi pa rin pala namin makakain yung ulam na tira namin. Siguro pag uwi na lang namin or sa susunod na araw na lang namin makakain yun dahil maaga nga ang alis namin ni Atina kinabukasan. Pag nagluluto ako ng maha mga mamis, una ko munang pinagsasama sa malaking kawali ko yung gata, ebab, condense, pati na rin yung cream corn. Tapos lulutuin ko muna siya hanggang sa medyo kumulo siya. Pag kumulo na, ilalagay ko naman na yung whole corn. Tapos pag kulong-kulo na siya, dun ko naman na unti-unting ilalagay itong cornstarch na merong tubig. Pero hindi tubig ang ginamit ko dyan. Ang ginamit ko dyan yung pangalawang piga ng gata para nga mas creamy yung maha ko. Ang struggle lang talaga sa paggawa na itong maha, yung kapag naghahalo ka na kasi nga kailangan hindi mo na to titigilan sa paghalo. Eto at maya-maya nga natapos na rin naman na maluto yung maha. Medyo marami ako natira mga mamis kasi yung isang ganun lang naman yung dadalhin ko, isang tray. So yung iba ay pinamigay ko dito sa mga kapitbahay ko, tas nagtira lang ako ng unti dito sa bahay. Habang pinapalamig ko nga yung maha bago ko ipasok sa rep ay naligo nga muna ako. Fast forward mga mamis, kinabukasan naman, pagkagising ko, ito nga't nag-asikaso na ako. Pero ang totoo, hindi talaga kami maaga nakaalis. Kasi nga mga mamis, bukod sa inantay ko pang magising si Atina dahil nga late na rin siya natulog, hinantay ko pa yung parcel ko na parating. Hindi kasi pwedeng makancel yun mga mamis kasi may kabigatan yun. Nakakahiya naman sa rider kung hindi ko agad marireceive yun dahil nga may kabigatan. Nga bandang bago magtanghali nga, ayun dumating naman na yung rider at dumating na yung parcel ko. Kaya naman ito nag-asikaso na ako ng tuluyan para nga makaalis na. Si Atina naman ng mga oras na yan ay nagbibihis na din. Sunscreen pala yung nakita nyong inilagay ko kanina sa mukha ko mga mamis. Kung kagaya ko pala kayo mga mamis na hindi talaga mahilig mag-makeup tuwing merong lakad or di naman kaya aalis kayo, maganda tong sunscreen na to mga mamis kasi nga BB cream na din siya. O diba ang taray ng sunscreen na gamit ko mga mamis kasi naprotektahan na yung mukha ko mula sa matinding sikat ng araw. At the same time, kuminis or nag-glass skin pa yung mukha ko kahit hindi ako naglagay ng makeup. Kaya sa tuwing aalis ako mga mamis ay piling ganda-gandahan ako kahit na sunscreen at lip tint lang yung nilalagay ko sa mukha ko. Kasi nakita nyo naman, pag apply ko ng sunscreen, talaga naman biglang nag-iba ang mukha ng Mamshi Panay nyo. Nung natapos naman ako mag-asikaso ng sarili ko, sunod ko namang inasikaso itong mga bibit-bitin namin ni Atina. Ito yung maha at saka yung cake na ginawa ko sa last upload ko na vlog. Nagdala din ako ng 2 sunscreen pati ng isang aloe vera gel kasi nga merong nag-order niya na kaibigan ko. So dahil nga makikita din naman na kami doon, hindi na siya dumaan dito sa bahay para kunin itong mga order niya at ako na nga lang nagbitbit at ako na lang mag-aabot sa kanya doon. Hindi ko pa nga pala nasabi sa inyo, mamis, kung saan kami pupunta. Pero sa Muson, Bulacan pala kami pupunta ni Atina at ito nga't nag-grab na lang kami kasi hindi ko pa alam kung paano mag-commute papunta doon. Buti na nga lang ay hindi kami na traffic ng mga oras na to, kaya naman mabilis kami nakarating dito banda sa May Muson.
Nahirapan lang pala itong Grab na sinakyan namin sa mga pinag-shortcutan niya kasi may mga gate na hindi nagpapadaan kapag hindi ka nagbayad. Kaysa naman mahirapan pa si Kuya Grab na umikot or bumalik kung saan kami nang galing, sinasabi ko na nga lang na magbayad na lang siya sa gate at ako na lang ang nagbibigay ng pambayad. And finally nga mga mamis, ito nga tuluyan na kaming dumating dito. Ang taray, merong nag-video sa akin pagbaba ng sasakyan. Very yayamanin ang atake ng Mamshi Panay nyo. Charot! Alam niyo mga mamis, nakakatuwa dito sa mga kaibigan ko na to. Kahit na hindi ako magsabi sa kanila na videohan nila ako, lagi nakahanda rin yung camera nila para videohan ako. Tapos send na lang nila sa akin para nga maisama ko dito sa vlog ko. So anyway, pagdating ko nga dito, agad ko naman inasikaso itong cake. Nilagyan ko na nga siya ng melted chocolate. Sabi ko nga sa inyo na nakaraan, dito ko nalalagyan ng chocolate para hindi nga ako mahirapan kapag binitbit ko. After ko lagyan ng chocolate, pinalagay ko muna sa ref nila para nga mas masarap lalo yung cake. Tapos ito ako, dahil gutom na, namapak muna ako ng ulam. After ko naman mamapak ng ulam, itong atlobas kami dito banda sa may tindahan nila para nga mag-video okay. Pero syempre hindi rin mawawala ang chismisan. Ito talaga yung pinakamahalagang parte ng buhay ko, ang pagiging chismosa. Charot! Habang nagchichismisan kami dun sa loob, si Athena naman at si Meloy nandito sa labas kumakain ng ice cream. After namin magchismisan, bumalik ulit kami dito sa loob para nga handa na yung mga design para nga sa gagawing birthday party ng kanilang papa. Actually, hindi naman bongga to mga mami. Simpleng celebration lang to. Tsaka bukod sa birthday celebration, syempre celebration na rin dahil kakalabas lang din talaga ng papa nila sa ospital. So, bali double celebration na to mga mamis kasi birthday ng papa nila tapos nakalabas na rin ng ospital. So, ito na yung mga handa mga mamis. Hindi naman madami. Mahak, cake, bake mac. Tapos sa ulam naman, may chicken curry. Tapos meron ding pansit. Meron pa sana yung pritong chicken pero naubos na namin. Hindi pa nagsisimula ang birthday party. Nung naayos na namin yung lamsa, pinaupo na nga namin yung papa nila dito para nga mapicturean na at makantahan na ng happy birthday. Hindi na pala nakakapagsalita yung papa nila mga mamis, kaya kung napansin nyo, walang reaksyon yung mukha niya. Pero nung hindi pa yan nagkakasakit, grabe ang ligalig ng papa nila. Ngayon kasi hindi pa naman siya fully recovered, kaya ganyan siya, parang mukhang hindi masaya. Pero kilala ko yung papa nila mga mamis. Alam kong sobrang saya niyan kasi nung wala pa siyang sakit, grabe talaga ang ligalig niyang papa nila at hindi talaga yan titigil hanggat hindi ka kumakain ng madami. So fast forward na tayo mga mamis after ka ng papa nila at mapicturean ito at nagkainan na kami. Tapos meron pala kaming isang bisita dito. Itong bisita na to mga mamis, magtatay sila. And sobrang bait ng dalawa na yan mga mamis, nakakabilib ang samahan ng magtatay na yan. Hindi ko na ikukwento sa inyo yung kwento ng buhay nila pero basta ako bilib na bilib ako sa kanilang magtatay. Bali matagal ng kaibigan ng papa nila yan kasi nga kanya ng papa nila dati sa tagta-taxi. Naging kaibigan or naging kakilala ko na lang din dahil nga lagi nga ako nasa bahay din nila dati. So pagdating naman ng mga bandang alas 6 itong at nag-uwian na rin kami para nga hindi na kami masyadong gabihin pa sa biyahe or sa daan.